Good evening! Welcome. This is your show, This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 8. Episode And 15. today is March 10, 2026. And it's a Bible Tuesday night. Yes! Magandang gabi sa iyo, Ade. Magandang gabi, Tata Bert. Yes! Kamusta po? Kamusta, Tata Bert? Ayos lang ang araw natin ngayon. Very good. At very yung mga good. nakaraang araw, ayos din. Cable lang ang hindi ano. Yun. Ang cable lang. Hindi nakakapanood ng news. Oo nga. Ayan. Anyway, tinuruan na po tayo ni Anjay ngayon kung paano. Yan. Tinuruan ko na po si Tata Bert paano magkabit ng cable. Joke lang. Hindi. May nag-YouTube na si Tata Bert. Para kahit saan dala niya, di ba? Yan. Okay. At dahil dyan, Tata Bert, ang daming, yun na nga nakapagpagas ba ang mga Ayun, may sasakyan, yes. Kung pwede nga lang mag-hoarding, ano? Oo nga, totoo, i-host mo sa gambahay mo Pero mauubos at mauubos rin yun. Depende nga lang kung kailangan, kung hanggang kailan yan. Kung mahihinto. Yan. May nakita naman sa atin na liquefied natural gas, pero kung paano magagamit yun, hindi pa natin alam. Oh, ayan. Yan po ba, Tata Bert, parang na-news na recently na Sa Malampaya. Ayan. Sana nga po, para Ayan. So, Tata Bert, si Alex. Yes. Tinalo niya si Coco Go. Alam mo, medyo naiyak rin siya. Dahil ayaw niya yung ganong uri ng panalo. Pero wala siya magagawa kasama sa yun Dahil sa totoo lang, sinusuportahan din siya ni Coco Go. Oy, nakakatuwa. Parang maging kaibigan na rin niya yun. Opo. Ayan. Tsaka, hindi ko pa, ngayon ko lang na tinalo niya si Coco Go sa ganon. Parang lagi siyang talo kay Coco Go. Number 4 yan Oh, di ko yun. Number 4 si Coco Go. Oh my gosh. Number 4 yan. And at malamang na tumaas si Alex, no? Yes. 28 siya ngayon, most probably baka mas Grabe, congrats, Alex. talagang darling of the crowd siya. Yes. Talagang maraming bibilib sa kanya at maraming naiinggit. Ayun, totoo naman. Pag nandun ka na, ikaw ang paborito. Naku. Sana yung mainggit is ma-inspire. Gawin natin maganda. Hindi yung maging proud na tayo at meron tayong, di ba, kilalang tennis player. At alam ba si Alex Ayala is now one of Ay, we're back po. Ayan, sorry. Mahina lang po. Ayan. Ilan ba yung natin viewer? Yan, madami na Tata Bert, 2,000. Ang Uy! lumalabas. Yan. Batiin ko lang po ang mga nanonood. Si Miss Erlinda Omania. Ate Irene. Kanina po Ayan. Sabayan lang po natin ang data. Opo. Yung Nova po. Yan. Sige po, ayan. Yeah, okay na? Yes po. Naglolo ko na naman kasi ang signal natin dito kaya ginagawa ng paraan para maging maayos. Yes. At happy anniversary na, wedding anniversary nga pala kina Ginay Uy! and hubby na si Paul, ha? Uy! 8 year ata, I think. Wow! Congrats, Ate Ginay. Yeah. Happy wedding anniversary sa inyong dalawa. Grabe, parang napakabilis ang panahon. Nakakatuwa. Ayan, enjoy kayo dyan, Ate Ginay. Filipino food pa rin ba ang lulutuin mo? Oo, nagluluto siya talaga siya doon. At marami pa lang naroon na Pilipina na nagkaasawa na rin ng Dane. Opo, ayan. Kaya siguro pati yung mga stores sila tatawag ng mga Pinoy stores. Ayan. Yan. Ano pa po ba? Mga balitang magaganda. Pwede lang nakalap ko, Tata Bert. Meron ako napanood Yes, na yung pag-a-adapt ng dog. Ay, oo. Yung mga tao na interesadong mag-adapt ng dog, siyempre may mga dog kasi na
street dog na kinuha na. Opo. Yung iba naman na dating may-ari ng dog, yung dog nila ipinasok na sa isang para may pabigay sa iba. Opo. May isang kwarto. Ando doon lahat yung mga gusto na mag-adapt ng dog. Oh. Then sa isang kwarto na yan, biglang papakawalan yung isang dog. Ah. Yung dog mismo pipili kung Oh, sino ang gusto niya cute. mag-adapt sa kanya. Talaga? Yes. Ang cute. Ang pinapanood ko, kung kanina naman ito kako. Opo. Yung dog mismo hahanap kung sino niyang gusto mag-adapt sa kanya. Galing no. Oo nga no. Mas, Ilan yung gano'n. mas maganda nga yung Tata Bird, no? Naramdaman ng dog pala Opo. kung sino yung mas siya eh. Yes. Galing no. Kako, nakita na ko doon kako, okay to What? Lahat ng uri ng ng breed, Wow. ng breeding ng dog yun. Ang cute naman po. Sarap-sarap. Saan yan? Papunta ko sa Merong, Basta yung mga yung mga sinurrender ba yun, yung dog na yun sa Opo. isang Buti nga may nag-ano sa Opo. isang institution na Yes. ayaw na nila mag-alaga o Opo. ganyan. O kaya yung mga napupulot na dog, ganyan. Naku. Kako, okay to, ang ganda nito, kako. Yes. Ang cute ng Tata Oo. Bird. Hanapin ko nga yun. Kaya yan po ha, sa mga gusto mag-adopt ng dog, gusto mag-alaga, be sure talagang aalagaan nyo, diba? At Kasi, may narinig ako may nagbabalak din ng ganyan eh. Yun naman yung mga husband na inayawan na. kukulot naman Tata Bird. Yung mga gusto naman magkaasawa, nakaupo naghihintay. Totoo ba yan, Tata Bird? Joke lang yan. Kaya kinabahan ako ha, may ganun. Joke lang po. Ay, joke lang pala. Kinabahan. Kinabahan ako. Sa kung ganun ba, Tata? Ay, naku. Ang joke nito. Senyoro, joke ka naman. Ayan, naku. Tuwa sa sarili niya. Kinabahan ako. Kung ano naman, napaisip tuloy ako. Iisip ko nga lang. Ganun ba? Tadali na naman. Ayan po. Ako, ang cute-cute po noon. Ayan. Basahin ko lang po, Tata Bird, Sige. ang mga bagong pasok. Mamita, hello! Hi. Kuya Joseph. Tita Belen. Hi, Belen. Ayan. Sabi po ni Mamita, happy wedding anniversary to Ginay and Hubby mo. Yes, oo nga. More long years of love and respect to each other. God bless. Ayan. Same to you daw, ma. Yes. Ano tayo dito? We're all, be Bilis kind. nyo kung makatama si Linda, oh. Lagot ka mukha. Lagot ka. Yan. Pero sa ganap bukas, nakainis Linda pa rin ang huling halakhak. Like, siya na naman ang Alex Ayala ng alam niyo na. Napatulog na nga. Ako. Patulog ko. Ayaw ka na nila sa yan. Kung meron pong mga magkaka-Olympic sport na may pambato ang Paranaque. Tato na kayo. Ayan po. Ano pa po bang mga bali-balita bukod sa Kung yan, alimbawa, na tumaas yung gas natin, lahat yan magtataasan. Yes. Pag may gas. Lahat ng produkto na gumagamit ng energy. Nagkumagamit. Yeah. Siyempre. Kahit na ang rice, ganun yan eh. Siyempre, pag di-deliver ng rice, pag-harvest ng rice, gagamit ng Ay, makina yan opo. eh. Gagamit ng gas. Yan yan. affected talaga? Apektado lahat. Pag-pray po natin. Ako. Maging okay po yung mga kumakanta. Sana matapos na at makaintindihan na yung mga bansa na yan. Ang kawawa ang tao. Kung wala namang, di ba, kabuluhan, wag na lang natin mas mag-focus na lang tayo sa maging parte tayo ng solusyon. Yeah. Ayan. Yes. Sabi ni Mamita, Tata Bert ha. ako nga yung nag-joke si Tata Bert din na pagbintang. Yung joke yan. Ayaw kanina, yung sa aso, ay sa husband. Ayaw ka na yan. Ay, Tata Bert. Ano ko atay. Yan. Yun ba, Ma? Yung ano? Yan. Yan.
Sabi ni Mamita, bukas ikaw gigising ng 4 a.m. Ako matutulog lang. Okay lang ma, kasi gising pa ako ng 4 a.m. Hindi yun ako gigising. Tayo 3 hours lang ang tulog. Ayan. Thank you, Mamita. Ayan po. At ngayon ay Bible Tuesday, Tata Bert. Napakaganda na kay Ezekiel na tayo. Ezekiel. Sana masusundan nila, no? Ang ganda Oo ng- nga, ang ganda ko po talaga. Sana po, ang ganda ng ganda ng mga pangyayari kay Ezekiel. Ayan po. Sino po ulit Tata Bert si Ezekiel? Well, si Ezekiel nga pala ay isang propeta din, no? Actually, kasama siya doon sa ikalawang bugso, wave ng tao na dinala sa Babylonia. Kasama siya nung batang hari na si Jehoiakim. Nakita siya roon at ni Yahweh, doon na siya ginawang propeta ni Yahweh sa Babylonia mismo, para siya mismo ang gawaing tagasabi, tagabalita sa mga nandoon na mga Hudyo, sa mga pinaaabot ng Diyos sa kanila. Ayan. At eto, libro niya, Ezekiel, Book of Ezekiel. Yes. Thank you po, Tata Bert. Basa na po tayo. Pagbasa mula sa libro ni Ezekiel, chapter 6. Ang pahayag laban sa mga bundok ng Israel. Sinabi sa akin ni Yahweh, humarap ka sa mga bundok ng Israel at magpahayag laban sa kanila. Sabihin mo, mga bundok ng Israel, dinggin ninyo itong ipinapasabi ng Panginoong Yahweh. Tutugisin ko kayo ng taga. Gigibain ko ang inyong dambana sa mga burol. Gagawin kong pook ng lagim ang inyong mga altar. Gigibain ko ang dambanang sunugan ninyo ng insenso at papatayin ko kayo sa harap ng inyong mga Diyos-Diyosan. Ang mga patay na Israelita ay ibubuntun ko sa harapan ng inyong mga Diyos-Diyosan at ikakalat ko sa inyong altar ang mga buto ninyo. Saan man kayo magtago ng bayan, magtayo. Saan man kayo magtayo ng bayan, ito'y gigibain ko. Wawasakin ko ang inyong dambana sa mataas na dako. Dudurugin ko ang inyong mga Diyos-Diyosan, ibabagsak ang inyong mga dambanang sunugan ng insenso, at ipagtatatapon ang inyong mga ginawa. Maraming mamamatay sa inyo. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Sige po. Muna natin dyan, no? Hanggang para maipaliwanag natin kung ano yung ibig sabihin noong pahayag laban sa mga bundok ng Israel. Yung mga Hudyo kasi noon, no, yung mga Israelita, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagpatayo ng mga dambana, altar nila sa itaas ng bundok. Sa itaas ng burol doon. At syempre may mga pari din sila doon, kaya ganyan. Kaya yan ang sinabi rito ni Yahweh na lalabanan. Nagsalita siya ng laban sa mga bundok na ito. Kaya bundok ang inaano niya, ando doon yung mismong mga dambana. Yung mga pare, yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosa na ito. Yan kaya galit na galit si Yahweh dyan eh. Kaya talagang hinahamon na rin niya ng gera yung bundok. Pero ang patungkol talaga yung mensaheng ito doon sa mga dambana na nandoon at sa mga sumasamba sa nasabing dambana ng Diyos-Diyosan sa taas ng bundok. Yan yun. Ayan, banta niya. Papatayin lahat yung mga nandoon. Ikakalat yung mga bangkay nila eh. Yan ang gagawin ng Diyos. Sa galit talaga ng Diyos sa mga Hudyo sa ginawa nilang ito. Pagtalikod sa kanya yan. Yes. Pagtalikod. Okay. Thank you po, Tata Bert. May ilan akong ititira sa inyo, ngunit mangangalat sila sa iba't ibang panig ng daigdig at mabibihag ng ibang bansa. Kapag sila'y naroon na sa dakong pagdadalhan sa kanila, maalala nila kung gaano kalaki ang pagdaramdam ko dahil sa pagtalikod nila sa akin upang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan.
At sila mismo'y masusuklam sa kanilang sarili dahil sa ginawa nilang kasamaan. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh at malalaman nilang hindi panakot lamang ang parusang ipapataw ko sa kanila. Yan. Yung iba talaga, ipatatapon din talaga sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Maliban doon sa mga isinama nung ma-exile, yung ibang mga taga-Juda sa Babylonia. Lahat yan magsasuffer dahil sa kasalanang napakalaki na ginawa nila kay Yahweh. Malalaman natin as we go on kung ano yung mga kasalanan niya. Matitindi talaga yan. Hindi magaganyan ng Diyos kasi. Oo. Hindi magagalit ng ganyan yan nang hindi matindi yung ginawa ng mga taga-Israel neto, ng mga taga-Hudyo sa kanya. Yes. Opo. Siguro nga yun din, Tata Bertel, alam nilang Diyos, ako patatawarin tayo niyan, di Yan ba? ang nasa isip niya. Oo. Isa yan sa mga nasa isip. Kaya, ako, Mm. yan. Ang mga kasalanan ng Israel. Ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, pumalakpak ka't pumadyak at sabihing mabuti nga sa sambahayan ng Israel, uubusin kayo sa pamamagitan ng tabak, ng salot at ng taggutom. Ang nasa malayo ay mamamatay sa salot, at sa tabak naman ang nasa malapit. Ang matirang buhay ay papatay naman sa gutom. Ganyan ang gagawin ko upang ipadama sa kanila ang aking matinding galit. Makikilala nga nilang ako si Yahweh kapag nakita nilang naghalang ang patay sa harap ng kanilang mga Diyos-Diyosan, sa mga burol, mga bundok, sa ilalim ng mga punong kahoy at malalagong puno ng ensina, o sa alinmang dakong handugan nila ng mapabangong samyo para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Paparusahan ko nga sila at alinmang lugar na tirahan nila, paghaharian ko ng lagim mula sa kaparangan ng diblat. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Talagang matindi Yes. yung galit ni Yahweh sa kasalanan na ginawa ng mga taga-Israel na ito. Grabe, yung iba mamamatay sa tabak, yung iba naman mamamatay sa sadot, at yung iba naman mamamatay sa gutom. Yung iba, kahit na makatakas yung mga Hudyo nito, yung makakaiwas sa pananakop ng bansa, ng ibang bansa, aabutin din ng paghihiganti o parusa ni Yahweh. Ganyang katindi ang galit ni Yahweh sa mga bumitaw na ito ng Hudyo sa kanya. Yan po yun. Ito po, ayan po, ang chapter 6. Yan po. Lumako na po tayo sa chapter 7. Dumating na ang wakas. Sinabi sa akin ni Yahweh, sabihin mo sa bayang Israel, dumating na ang wakas. Dumating na ang wakas sa apat na sulok ng daigdig. Dumating na ngayon ang inyong katapusan. Ibubuhos ko na sa inyong aking matinding puot at hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Paparusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Wala akong patatawarin isa man. Paparusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Dito may papaliwanag muna ako, no? Akala siguro ng ibang makakabasa, bakit ganito magparusa o magalit si Yahweh? Diyos po si Yahweh. At syempre, pag nagbigay ng judgment yan, parehas. Kita nyo rito mababasa, oh. Paparusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. May Opo. Ito po, Tata Bert. Ito ay... Dumating na ngayon ang inyong katapusan, ibubuhos ko sa inyo ang aking matinding puot at hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. So parehas. Kahit na naririnig nyo na masyadong matindi yung ginawang parusa, yung ginawang ganti ni Yahweh sa kanila, nararapat lang yun.
Dahil yun ang nararapat na hatol sa ginawa nilang kasalanan kay Yahweh. Kumbaga sa ano yan may justice yan Ay, yung okay. pagkakabigay niya ng hustisya. Baka akalain kasi diba, sobra naman si Yahweh. Oo So, nga po. parang hindi na Diyos ang hindi ho. Hustisya. Yan. Po. Ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, hindi na magtatagal at sunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Dumating na ang wakas. Ito na ang inyong katapusan. Dumating na ang inyong katapusan, mga mamamayan ng lupain. Dumating na ang panahon, malapit na ang araw ng kaguluhan. Tapos na ang masasayang araw sa tuktok ng bundok. Ibubuhos ko ngayon sa inyo ang aking puot. Uubusin ko sa inyo ang matinding galit ko. Hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Yan. Paparusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Wala akong patatawarin ni isa man. Paparusahan ko nga kayo dahil sa inyong kasamaan. Sa gayoy malalaman ninyo na akong si Yahweh ay talagang nagpaparusa. Balik po. Yan, nagpaparusa talaga si Yahweh. Galit siya Dahil na rin yun, base na rin yun sa, yung parusa naman ginagawa niya ay base na rin sa kasalanan ng tao. Ganun. So kung mapapansin niyo po, inuulit at ni Yahweh, no? Talagang para... Dinidiin niya talaga Yes, opo. Kasi pag yan lang, hindi pa nila maintindihan kasi galit na si Yahweh. Hindi na. Ewan ko na lang po kung hindi pa nila inintindi. Tuloy pa tayo sa verse 10. Ngayon na ang araw, ito na ang inyong katapusan. Sukdulan na ang inyong kapalaluan. Laganap na ang karahasan. Laganap na ang karahasan at kasamaan. Walang ititira sa kanila, lahat ay mawawala. Kasaganaan, kayamanan, kabantugan. Dumarating na ang panahon, malapit na ang araw. Nagsisisi ang mga namili at natutuwa ang nagbenta. Ang puot ng Diyos ay nag-aalab sa kanila at sila'y pare-parehong babagsakan ng puot ng Diyos. Ang mga ipinagbili ay di na maisasauli sa nagbenta kahit sila mabuhay. Wala nang solian dahil sa kaguluhan. Sila'y pare-parehong babagsakan ng puot ng Diyos at dahil sa kanilang kasamaan, walang matitirang buhay. Yan nga. Grabe talaga ang galit ni Yahweh sa kanila dahil sa kasamaang ginawa nila sa Diyos. Dito walang matitira sa kanila. Lahat mawawala. Kayamanan nila, kasaganahan nila, pati yung pangalan nila, yung kabantugan nila, mawawala yan. Bahagi ng magiging kaparusahan sa kanila o pagbibigay ng disiplina sa kanila ni Yahweh. Lahat yan mawawala sa kanila. Tuloy po tayo sa verse 14. Ang parusa sa Israel. Humudyat ng tambuli at handa ng lahat, ngunit walang lumabas upang makipagbaka pagkat pare-pareho silang inabot ng aking puot. Nasa labas ang bayan ng digmaan, nasa loob naman ang salot at taggutom. Ang nasa bukid ay namamatay sa digmaan. Ang nasa loob ng bayan ay nauubos sa salot at gutom. Kung may makatakas man sa bundok, sila'y matatagpuan sa mga bundok na parang mga kalapating lumisan sa mga libis. Sila'y nangangatog sa takot dahil sa kanilang kasamaan. Lahat ng kamay ay nanghihina at bawat tuhod ay nangangatog. Bawat isa'y nakabalot ng sako. Pinaghaharian ng matinding takot. Ang kanilang mga uloy na ahitan, nakatungo dahil sa laki ng kahihiyan. Ipinagtatapon na sa lupa ang kanilang pilak. Ang mga ginto'y wala ng halaga. Ang pilak at ginto nila'y walang maitulong sa kanila sa araw ng puot ni Yahweh. Hindi mapawi ng mga ito ang kanilang gutom. Hindi nila ito makain. Ibinagsak sila ng sariling kasamaan.
ang nagagandahan nilang hiyas na ginamit sa kapalaluan at ginawang Diyos-Diyosan at iba pang kasuklam-suklam na mga bagay ay ginawa kong walang kabuluhan. Ang pilak at ginto nila'y pababayaan kong nakawin ng ibang tao at ipasasamsam sa mga taong walang Diyos. Pati tinuturing nilang sagrado upang ipasalaula sa mga ito. Sila'y tatalikuran ko. Pababayaan kong salaulain pati ang aking templo. Papasukin ito ng mga magnanakaw, sasalaulain at gagawing isang dakong mapanglaw. Ilang beses binanggit ang sasalaulain. Salaw. Pambabastos kasi yun. Yes. Ang parusa sa Israel, yan. Humudyat ang tambuli, pero walang lumabas. Ibig sabihin kasi, pag nagtambuli, andyan na yung kaaway. Ano yan, parang trumpet yan yung horn. Ang siya yun ang tambuli eh. Humudyat na yon, pero walang lumabas. Dahil sa labas, ando doon yung mga kaaway. Na mamamatay sila sa tabak pag humarap sila doon. Yung nasa loob naman, naiiwan, meron din kinakalaban. Yun ay ang gutom. Ayun. Wala kasing makain eh. Gutom at salot. Nagkasabay-sabay na yan. Nasa labas ng bayan ang digmaan, pero walang lumabas nga. Dahil nasa loob yung mga dapat na lalabas sa digmaan, busy rin ang mga iyon dahil inabot sila ng salot at tagutom habang nasa loob. Ang nasa bukid ay namamatay sa digmaan. Ang nasa loob ng bayan ay nauubos sa salot at tagutom. Kung may makatakas man sa bundok, sila'y matatagpuan sa mga bundok na parang mga kalapating lumisan sa mga libis. Sila'y nangangatog sa takot dahil sa kanilang kasamaan. Lahat ng kamay ay nanghihina at bawat tuhod ay nangangatog. Grabe talaga yung takot nila. Walang magagawa. Sila may gawa niya sa sarili nila. Bawat isa ay nakabalot ng sako. Pinaghaharian ng matinding takot. Ang kanilang mga uloy na ahitan. Ito, gumagawa na sila ng seremonyas o ritual na parang pagsisisi. Nakatungo dahil sa laki ng kahihiyan. Ipinagtatapon na sa lupa ang kanilang pilak. May mga pera sila. Pilak, ginto, at kung ano pa. Alahas siguro, pero walang bisa yun. Walang halaga. Bakit kanyo? Gutom na sila. Wala silang mabili. Hindi nila magamit yung pera nila. So useless. Kung ano mang pilak, kung ano mang ginto na meron sila. Yan ang hindi mapawi ng mga ito ang kanilang gutom. Yung pinangahawakan nilang pilak ng ginto nila. Dahil wala kang mabiling pagkain. Ang kailangan nila, pagkain. Hindi nila ito makain. Ibinagsak sila ng sariling kasamaan. Ang naggagandahan nilang hiyas na ginamit sa kapalaluan at ginawang Diyos-Diyosan at iba pang kasuklam na mga bagay ay ginawa kung walang kabuluhan. Yan, kita mo yung mga ginto kasi nila, yung mga pilak nila, sinunog yan, tinunaw at ginawang imahe, ginawang Diyos-Diyosan. Ngayon, walang kabuluhan din yun dahil walang nagawang tulong. Ang pilak at ginto nila ay pababayaan kung nakawin ng ibang tao. Na siya namang nangyari. Dahil nung masakop sila ng Babylonia, lahat ng kayamanan ng bawat isa ay kinumpiskayan ng Babylonia at dinala sa Babylonia. Sila'y tatalikuran ko, pababayaan kong ulain pati ang aking templo. Papasukin ito ng mga magnanakaw at sasalaulain at gagawing isang dakong mapanglaw. Pinabayaan ni Yahweh na dahil sa kasamaan nila, pinabayaan na ni Yahweh yung templo na babuyin ng mga taga-Israel or whatever man na mababoy yung templo mismo. Pinabayaan ni Yahweh na gano'n ang mangyari. Opo. Malalaman natin kung bakit later. Tapos Tabert, napansin ko po dito sa verse 21. Ayan. Pababayaan kong nakawin ng ibang tao at ipapasamsam sa mga taong walang Diyos. So, parang ang dating sa akin lang to, Tata Berta, mas salaula pa itong mga
may mga Diyos-Diyosan, pero kasi may tunay silang Diyos, kesa dun sa mga wala namang Diyos, walang pinaniniwalaan. Kasi sa mga taong walang Diyos, Yung mga taong walang Diyos, ito ba yung mga Diyos-Diyosan? dahil matatawag na walang Diyos kayo sasakop sa kanila, yung Babylonia. Ayun. May Diyos-Diyosan din yun, pero hindi sila mga taga-Israel. Israel. Iba ang Diyos-Diyosan. Yan nakakapital yung Diyos. Okay. Pag sinabi ng nakakapital si Yahweh. Si Yahweh po. Gets. Ayun. Buti Tata Bertaklan. Kasi isip ko, baka sa laula ba yung talagang hindi sila naniniwala kaysa dun sa mga naniniwala tapos biglang hindi naniwala yung pag hindi naman. Ayun. Thank you po. Tuloy po natin verse 23. Naghahari ang kaguluhan. Naganap ang patayan sa lungsod at ito'y pinaghaharian ng karahasan. Ang mga tirahan nila'y ipapasamsam ko sa mga pinaka masasamang bayan. Wawakasan ko na ang kanilang pagpapalo at hahayaan kong masalaula ang kanilang banal na dako. Darating sa kanilang kaguluhan. Hahanapin nila ang kapanatagan, ngunit hindi nila ito makikita. Darating din sa kanila ang saping-saping kapahamakan at nakakapangilabot na balita. Kaya't sasangguni sila sa propeta, ngunit wala itong maipapahayag sa kanila. Hihingi sila ng payo sa mga pari, ngunit wala itong maisasagot sa kanila. Pati ang matatanday walang masasabi sa kanila. Mananaghoy ang hari. Sasakmalin ng takot ang mga pinuno at manginginig sa takot ang mga karaniwang tao. Gagawin ko sa kanila ang nararapat sa kanilang gawa at hahatulan sila ayon sa kanilang pamumuhay. Sa gayon, malalaman nilang ako si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat ng pag-aari ng mga taga-Juda mawawala sa kanila yan. Lahat ng kanilang mga kayamanan at mga bagay na mahalaga sa kanila, mawawala yan. Kukunin kasi yan ng mga banyaga o yung mga tauhan ng bansang sasakop sa kanila, which is yung Babylonia. Darating din sa kanila ang saping-saping kapahamakan at nakakapangilabot na balita. Kaya't sasangguni sila sa propeta. Ngunit wala itong maipapahayag sa kanila. Wala nga dahil propeta ito na mali ang sinasabi. Tsaka yung isinasabi nito ay hindi totoong galing sa Diyos. Hindi katulad ni Ezekiel, ni Jeremiah, ni Daniel na ang mga sinasabi ay totoong galing sa Diyos. Hihingi sila ng payo sa mga paring, ngunit wala itong maisasagot sa kanila. Wala talagang maisasagot yung mga saserdote nilang iyan. Dahil pati ang mga iyan takot eh. Baka yan mga pare nga ng Diyos-Diyosan ng mga iyan eh. Pati ang matatanday walang masasabi sa kanila. Yung mga elders nila, ibig sabihin, wala rin. Mananaghoy ang hari. Sasakbalin ng takot ang mga pinuno at manginginig sa takot ang mga karaniwang tao. Ganon, mananaghoy ang hari dahil napakalaki ng kasalanan nangyari sa ginawa nila. Sinabihan na kasi sila ni Yahweh kung anong dapat nagawain, hindi nila sinunod. Kaya yan ang mangyayari. Kaya nagdoble yung galit ni Yahweh talaga sa kanila. Gagawin ko sa kanila ang nararapat sa kanilang gawa at hahatulan sila ayon sa kanilang pabubuhay. Sa gayon, malalaman nilang ako si Yahweh. Yeah. Tata Bert, pinakita ni Yahweh na kahit gaano kadami ang yaman mo, kahit pari ka, kahit propeta ka, hindi naman totoong propeta, hari ka pa, at kung ano pa, yun yung sinasabi rin dito na malalaman nilang ako lang ang hari, ako lang ang makapangyarihan. Ayun. Noong una ko nga po naisip, Tata Bert, yung sa propeta, ngunit wala itong, akala ko yung time na yung binaluktot ba yung dila ni Ezekiel po? Ni Ezekiel. Opo. Iba pala to. Ito yung mga hindi false prophet. False prophet. Ayan po. Thank you, Tata Bert. Ayan po. Tayo ay sa susunod na po na kabanata. Ayan po.
Loading lang po. Ayan. Chapter 8. Uy. Oh, ang pangitain tungkol sa kasuklam-suklam na gawain ng Israel. Uy. Ika-5 araw ng ika-6 na buwan ng ika-6 na taon. Kaharap ko noon sa aming bahay ang pinuno ng Juda nang ako'y lukuban ng kapangyarihan ng Panginoong Yahweh. Nagkaroon ako ng pangitain. May nakita akong parang tao. Ang ibaba ng kanyang bewang ay parang apoy at sa itaas ay maningning na parang makinis na tanso. Nakita kong iniunat ang tila kamay. Hinawakan ako nito sa buhok at itinaas sa kalagitnaan ng langit at ng lupa. Dinala ako sa Jerusalem. Kita mo, nasa Babylonia sila, ha? Binalik siya sa Jerusalem. Nakalibre siya ng pamasahe. Dinala ako sa Jerusalem. Sa pagpasok sa patio, sa gawing hilaga, sa may kinalalagyan ng rebulto na naging dahilan ng paninibugho ni Yahweh. At naroon ang kalahatian ng Diyos ng Israel tulad ng nakita ko sa pangitain sa kapatagan. Sa pagpasok sa patio, sa gawing hilaga, sa may kinalalagyan ng rebulto na naging dahilan ng paninibugho ni Yahweh. Rebulto siguro ng Diyos-Diyosan yan. Kaya ganon. Dahilan yun ng paninibugho ni Yahweh. Posibleng ganon, ha? At naroon ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel tulad ng nakita ko sa pangitain sa kapatagan niya. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tumingin ka sa gawing hilaga. Tumingin nga ako at sa pagpasok sa altar ay nakita ko ang Diyos-Diyos ang sanhi ng kanyang paninibugho. Sinabi niya sa akin, nakita mo na ang kasuklam-suklam na bagay na ginagawa ng bayang Israel upang ako'y palayasin sa aking santuaryo. Higit pa riyan ang ipapakita ko sa iyo. At dinala niya ako sa may pinto ng patio. Ang nakita ko'y isang butas na pader. Sinabi niya sa akin, lakihan mo ang butas ng pader. Gayon nga ang ginawa ko at may nakita akong pinto. Sinabi niya sa akin, pumasok ka at tignan mo ang kasuklam-suklam nilang gawain. Pumasok nga ako at sa palibot ng pader ay nakita ko ang larawan ng lahat ng hayop na gumagapang, nakakapandiring mga halimaw at ang iba't ibang Diyos-Diyosa ng Israel. Sa harap ng mga ito, nakatayo ang 70 matatanda ng Israel sa pangunguna ni Azanias na anak ni Safan. Bawat isa'y nagsusunog ng insenso. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, nakita mo ang ginagawa nila sa madilim na silid na ito? Sinasabi pa nilang hindi ko sila makikita roon sapagkat wala ako roon. Masahol pa riyan ang makikita mo. Dinala niya ako sa pintuan sa hilaga ng pagpasok sa templo at doon may mga babaeng nananangis para kay Tammuz. Diyos-Diyosan niya. Sinabi sa akin ni Yahweh, nakikita mo ba iyan? Masahol pa riyan ang makikita mo. Dinala niya ako sa patio sa loob ng templo. Sa pagitan ng balkonahe at ng altar ay may nakita akong mga 25 tao. Nakatalikod sila sa templo, nakaharap sa silangan at sumasamba sa araw. Sinabi sa akin ni Yahweh, nakikita mo ba yan? Maliit na bagay ba ang ginagawa ng sambahayan ng Juda na punuin ang karahasan ng buong lupain? Lalo lang nila akong ginagalit sa ginagawa nilang iyan. Kaya nga, paparusahan ko sila. Wala akong patatawarin ni isa man sa kanila. Dumaing man sila sa akin, hindi ko sila diringgin. Yan, Ito ngayon. po ang salita ng Diyos. Sana. Salamat sa Diyos. Yan ngayon. Masisisi niyo ba si Yahweh kung bakit galit na galit? Biro mo, pinatayuan siya ng templo. Tapos yung templo na yon may mga sikreto na kwarto Grabe. na kung saan naman
nagkakaroon din ng ritual para sa mga Diyos-Diyosan. May mga Diyos-Diyosan doon. At yun ang sinasamba. Ang isa pa, no? May portion dito na bahagi ng templo na kung saan nakatalikod sila sa ibahe ni Yahweh at nakaharap sila sa araw. So pati araw sinasamba nila. Ganun ang nangyari. Iba't ibang hayop ang itsura, baka parang halip. Ganun kasi, no? At may binanggit ka pala si Tamos. Opo, Si Tamos sa aking pagkakatanda, salitang ano yan no? Babylonian, isa rin sa mga mythological god yan Ang equivalent niya, si Adonis. Oh. Kung natatanda si Adonis, di ba? Opo. Yan. Roman god na ano yan ang ano niya kasama yun ang Tamos pagkakatanda ko. Nananangis para kay Tamos. Sinabi sa akin ni Yahweh, nakikita mo ba yan? Masahol pa riyan ang nakikita mo. Balik natin Sige dito po. muna. Grabe itong biro mo, templo ni Yahweh yan Tapos may mga sikretong kwarto na kung saan nagsasagawa din sila ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pambabastos talaga. Templo ni Yahweh, so kaya pumayag pala si Yahweh na sa laulain. Yes. Kasi Dahil sinalaula talaga nila yes, opo. Yun. Akala po nila hindi nakikita ni Yahweh. Yun, ang kala nila hindi nakikita. Sikreto. O, yung mga sumasamba lang, yung mga Diyos, ng mga Diyos-Diyos, yung mga pare ng Diyos-Diyos na nakakalam, kala nila hindi makikita ni Yahweh. Diyos nga si Yahweh Kita lahat. Yan. Kaya diyang galit na galit siya. Pantatridor yan actually. Yung ginawa nila kay Yahweh. Ano bang tawag dyan? Blasphemy? Hindi naman. Pwede rin. Pwede blasphemy. Matindi ang blasphemy kasi. Opo. Biro mong para may ipakita ito kay Ezekiel. Dinala pa siya doon sa isang pangitain. At ipinakita sa kanya yung mga senaryo na nangyayari doon sa loob ng kwarto ng templo mismo. Paanong hindi magagalit si Yahweh sa ganyan talaga? Talagang biro mo Diyos ka, mabastusin ka ng ganyan. Talagang sasagad ang galit mo. Masasagad ang galit mo. Tapos, pa sila, nakatalikod pa doon sa ibahe ni Yahweh, tapos nakaharap sa araw. Oh. Ezekiel, anak ng tao, tumingin ka sa gawing hilaga. Tubigin nga ako at sa pagpasok sa altar ay nakita ko ang Diyos-Diyos ang sanhi ng kanyang palilibugo. Yan nga yung mga Diyos-Diyosan yan. Sinabi niya nakita mo na ang kasuklam-suklam na bagay na ginagawa ng bayang Israel upang ako'y palayasin sa aking santuaryo. Higit pa riyan ang ipapakita ko sa iyo. Parang pinapalayas siya kasi birong templo niya. Opo. Tapos may sinasambang iba. Parang pinapalayas ka naman siya. At dinala nila ako sa may 7 patio. Ang nakita ko ay isang butas sa pader. Sinabi niya sa akin, lakihan mo ang butas. Para makapasok sila doon sa isang patio na yun. Gayon nga ang ginawa ko at may nakita akong 7. Sinabi niya sa akin, pumasok ka at tingnan mo ang kasuklam-suklam nilang gawain. Pumasok nga ako at sa palibot ng pader ay nakita ko ang larawan ng lahat ng hayop na gumagapang. Basta hayop na gumagapang. Nakakapandiring mga halimaw at iba't ibang Diyos-Diyosan ng Israel. Ito yun. Nakakapandiring mga halimaw. Ganon kasi ipinapakita. Katulad ng sa Egypt. Minsan kala mo may suot-suot ng maskara yung mga Diyos-Diyosan nila doon Minsan mukha niya may mukhang kung ano-anong hayop, jackal or whatever na gano'n Ayun pa nagko-combine kung natatandaan mo, di ba, si Moses. Opo. Galing sa pagbaba niya, gumawa ng imaheng Guya. guya. Opo. Yung guya na yun.
Yun ang isa. Diyos-Diyosan. Diyos nila yung guya. Ang guya. Gawa lang nila. Gawa-gawa nila. Meron kasing ano sa mga mythology, ganyan eh. Mythological gods and goddesses, ganyan. Bawat isa ay nagsusunog ng insenso. Yung gumagawa may seremonya sila. 70 matatanda ng Israel. Mga elders. Opo. Supposedly, kagalang-galang. Basta elders yan eh. Sa pangungunan ni Jaasanias na anak ni Sapan. Bawat isa ay nagsusunog ng insenso. Gumagamit pa ng insenso. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, nakita mo ang ginagawa nila sa madilim na silid na ito. Patago nga eh. Lihim eh. Sinasabi pa nilang, hindi ko sila makikita roon sapagkat wala ako roon. Masahol pa riyan ang makikita mo. Sabi niya. Dinala nila ako sa pintuan sa Hilaga sa pagpasok sa templo at dooy may mga babaeng nananangis para kay Tammuz. Eh si Adonis kasi makisig yan eh. Yan ang Diyos-Diyosan na makisig, magandang lalaki. Yan kay Tammuz. Kaya mga babae nananangis. Ano bang ni Adonis? God of ano ba yan? Kung ano. Sinabi sa akin niya, nakikita mo ba iyan? Masahol pa riyan ang makikita mo. Dinala niya ako sa patio sa loob ng templo sa pagitan ng balkonahe at ng altar ay may nakita akong mga 25 tao. Nakatalikod sila sa templo. Nakaharap sa silangan at sumasamba sa araw. Pati araw. Alam mo na si araw, si Ra. Yan, Ra. Egyptian Ra. Sun God yun eh. Nakikita mo ba yan? Maliit na bagay ba ang ginagawa ng sambayanan ng Juda na punuin ng karahasan ang buong lupain? Grabe talaga, yung pambabastos yung ginawa nila kay Yahweh. Kaya, natural na magagalit talaga ng ganon si Yahweh. Biro mo bahay niya mismo, itinayo ng mga taga-Israel yung templo niya para kay Yahweh. Tapos may mga sikreto palang at may ginagawang ritual doon para sa Diyos-Diyosan. So hindi lang sa bundok, pati sa loob mismo ng templo ni Yahweh nangyayari yung pambambastos na ginagawa nila kay Yahweh. Yeah. Ay, nagtago sila doon. Talaga, nakasaloob nila magtago. Si Adonis po pala, Tata Bert. Adonis na. Handsome youth and lover. Ayun, kaya babae. Opo. Representing beauty, desire. Si Tammuz no? Opo, Tammuz at Tama, Adonis. Adonis yan eh. Opo, tama ka, Tata Bert. Yun ang sinasamba nila. Kaya tumatangis yung mga babae. Kasi, guwapo daw. Grabe naman. O, hindi ko po in-expect yan, Tata Bert, na may Yan. mga... Ako, dito ko lang dinaan yan, no? Opo. Talaga kaya pala galit Kaya na galit. galit si Yahweh. So bukod pa sa mga bundok, meron pa dyan. Meron Meron pa, pa. sa loob mismo ng Ang templo lala. ni Yahweh. Mas malala. May mga sikretong kwarto doon na doon lang ginagawa yung ritual. Ay, ayun po. Ano Amen. Now we know. Now we know. Yes. Kala natin hindi lang sila nakikinig. Nako, iba pa pala. Kala nila na itatago nila, ha? Opo. Diyos nga, yan Diyos. kita lahat yan. Yan din, kasi hindi sila niniwala. Akala nila, okay po. Dito pa tayo sa chapter 9. Ang pagpuksa sa masasama. Sumigaw si Yahweh, hali kayo, mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Mula sa pintuan sa Hilaga ay pumasok ang 6 na taong tigi-tigisa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Kayong lino, di ba kayo sombrero? Hindi ko alam eh. Hindi ko lang. Ano pa yung Nakasuot ng kayo? kayong lino at may panulat sa baywang. Kayo. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon, ang kalulhatian ni Yahweh na nasa pagitan ng mga kerubin ay tumaas papunta sa pasukan ng templo.
Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng telang lino at bakit Nakadamit ng telang lino. at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tatak sa noo ang lahat na nagdadalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon. Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga taga roon, matanda, binata, dalaga, babae, at bata. Umpisahan ninyo sa santuario. Inuna nga nilang patayin ang matatandang pinuno ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Sige, umpisahan nyo na. Lumakad nga sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ako'y naiwang mag-isa. Habang pumapatay sila, nagpatira pa ako at nanangis. Sinabi ko, Panginoong Yahweh, aking Diyos, dahil ba sa galit mo sa Jerusalem ay ubusin mo ang nalalabing Israelita? Sinabi niya sa akin, napakalaki ng pagkakasala ng Israel at ng Juda. Dumadanak ang dugo sa lupain. Nawawala ang katarungan. Sinasabi pa nilang hindi ko sila makikita sapagkat umalis na ako sa lupain. Kaya pagbabayarin ko sila sa ginagawa nila. Wala akong patatawarin ni isa man sa kanila. At bumalik ang lalaking nakasuot ng telang lino at sinabi kay Yahweh, nagawa ko na po ang ipinaggagawa ninyo sa akin. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpuksa sa masasama. Talagang may mga tao na naka-assign. Assassins or kung ano man yan. No? Mula sa pintuan sa Hilagay, pumasok ang 6 na taong tigi-tigisan ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Assassin itong mga ito, taga pumapatay eh. Opo. Noon, ang kaluwalhatian ni Yahweh na nasa pagitan ng mga kerubin ay tumaas papunta sa pasukan ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng telang lino at may panulat sa baywang. Inutusan niya, sinabihan niya yon, libutin ang buong Jerusalem at lagyan mo ng tatak sa noo ang lahat ng nagdalamhati sa lahat ng nagdalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon. Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa may tanda sa noo. Patayin ninyo lahat ng mga taga roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Ito lang ang ano ko rito eh. Bakit hindi ba giyera ang papatay sa mga tao? Bakit ito mismo pinakatay? Yun lang ang medyo question ko rito, no? Inutos ni Yahweh na ipapatay sa 6 na tao na may mga sandata. Na sino yung 6 na tao na ito na may sandata? Yan hindi natin na maintindihan. Supposedly, mamamatay ang tao sa tabak, sa salot, gutom. Pagpahirap sa lungsod, dalhin ninyo ang inyong mga sandata mula sa pintuan, sa hilaga, lahat ng tao eh. Di ba yun yung tabak, Tata Bert? O iba pa yun? Ang tabak din ang... iba pa tong ano po, no? yun, siguro tabak, ganun, sandata. Pero oo nga, dapat ano po eh. Iba-iba sila ng... Talagang inutusan niya na patayin eh. Di po kaya anghel yan, Tata Bert? Pwede. Kasi galing Pero sa bakit papatay ng ganun? Ganun ba katindi? Siguro matindi mismo talaga ang ano na yun ang pinaka-hustisya para sa kanila.
patayin ng ganun. Tsaka baka sila Tata Bert yung naglilihim na ano. Pwede. Baka sila yun. Pwede. Dito kasi binanggit, hindi lang sa templo, Jerusalem eh. Ay, oo nga. So malaking lugar. Opo. Papunta sa pasukan ng templo, yun, basta binanggit eh, Jerusalem eh. So malawak. Anyway, in case na makita natin ang sagot dyan o kung paano man, babalikan natin. Medyo may gusto lang akong alamin dyan eh. Yeah. Kung Bakit ganun? bakit ganun po ang paraan. Inuna nga nilang patayin ang matatandang pinuno ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi nila, parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Sige, umpisahan nyo na. Lumakad nga sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ako'y naiwang mag-isa. Habang pumapatay sila, nagpatira pa ako at nanangis. Sinabi ko, Panginoong Yahweh, aking Diyos, dahil ba sa galit mo sa Jerusalem ay uubusin mo ang nalalabing Israelita? Hindi natin maano kung ganun nga yun na 6 na tao or what, or baka parang representation ito ng pagsasakop ng ibang bansa. Pwedeng ganun eh. Pero alamin natin, parang hindi ako kontento eh. Oo nga, totoo. We will let you know sa mga susunod na ano yan. Bakit ganyan? May question lang ako kasi, kaya gusto ko malaman ng sagot doon eh. Opo. Tsaka yung niligtas, Tata Bert, anong... Yung may noon, yung Opo. hindi iniligtas yun eh. So, ibig sabihin, hindi masyadong, ano yun, o nakalaang iligtas yun, parang ang kagaya niyan eh, no? Nung sinakop ng Babylonia, ang mga nakaligtas yung isinama. Na-exile eh. Opo, tama. Nakaligtas yun eh. Di yung mga tumakas na iba, nagpunta ng Egypt, namatay din yung mga iyon eh. So ito nakaligtas. Opo. Kung natatandaan mo rin, di ba, merong yung buhok, yung nakaraang chapter, Sige po, Tata Bert. itinali sa baywang ng ano ng Ayan, ganyan. baka sila nga. Ay, sorry. Naano ko. Oo. Tama ka, Tata Bert. Baka sila yun. Naligtas din yung iba doon eh. Opo. Something ganun eh. Parang hindi natin malaman. Symbolism, ano. Oo. Meron parang, kahit sinasabi po niya na parang wala po siyang ititira, pero parang may itinira naman. Meron naman talaga matitira. Yun nga, yung may tatak, may ano dito sa may noo. ano sa noo. Hindi ko lang matanggap talaga na gano'n eh, mag-utos ng pagpatay eh. Na siya mismo uutos eh. Opo eh. Hindi ko matanggap. Pero alamin natin kung ano yung dahilan, Opo. kung bakit ganyan ang kwento, Oo. yung narrative na yan. Baka sasagutin po ulit tatapos ng Oo. next chapter, no? Yung parang, Alamin natin. Yan. Thank you po, Tata Bert. Ayan. So, dito po, nakabasa po tayo ng 4 na chapter. Napakagandang chapter kahit kung pag pinakinggan nyo, paulit-ulit si Yahweh. Pero, alam nyo, dun yung makikita na talagang hindi nagbabago si Yahweh. Na kahit paulit-ulit, gusto niya kasi iparating sa mga Israelita na ako lamang ang Diyos. Diba? Kasi, hanggang nagulat po tayo sa pinakita niya kay Ezekiel gamit pangitain na akala natin yung labas ang nakikita natin, hindi natin maintindihan, pero yun, kaya pala merong mga ibang bagay na siguro yun yung symbolism din na si Yahweh lang nakakita. Kumbaga tayo, nagtataka tayo minsan sa bakit kaya nangyayari to? Bakit dito ko pinapapunta ni Yahweh? Bakit, diba, may mga ganun tayong tanong. Alam na natin. Dahil siya lang nakakaalam kung bakit nangyayari ang mga bagay na yun. At ikaw, malalaman mo rin. Pero siya lahat ang nagpaplano niyan para sa iyo. Kung ano man, kung may kaparusahan man, kung may kabutihan mang kapalit, yun. Dahil, tulad dito, siya lang ang tanging Diyos, siya lang ang makapangyarihang Diyos. Ayan po, Tata Bert. Sa pagbabasa po natin ito, no, makikita po natin na maraming patayan. Katulad dito, no? Ano ba ang dahilan? At bakit naghihiganti si Yahweh? Ano ba ang dahilan? At bakit nagpapapatay si Yahweh? Alam niyo po, may sa mga kasalanang ginawa
pagharap mo kay Yahweh, may hustisya yan eh. Bakit gano'n ang kaparusahang ibibigay sa iyo na aayon kasi yan sa kasalanang ginawa mo. So, hindi basta-basta nagpahirap, nagpapatay ng tao si Yahweh ng ganon-ganon lang. Depende yan sa kung anong uri ng kasalanan ang ginawa ng nasabing tao na iyon. Ang tanging makapagbibigay ng balanse at tamang hustisya ay ang Diyos. Kaya yung nangyari dito, napatayan, yung nangyari dito na paghihiganti, naaayon po yan sa patas na hustisya na ibinibigay ng Diyos. Yun po. Thank you po, Tata Per. Thank you po sa inyong pakikinig. Mamayang gabi po, may online prayer vigil 10 p.m. Sa mga gusto po manood ng replay, sa Facebook pa rin po. Sa YouTube, meron din po Anthony Rivera-AGT. At sa mga gusto malaman ng paano nag-umpisa si Senyor at iba pang proyekto na ginawa niya, kasama po yung mga volunteers na sa anthonyrivero.com. And bukas po, Tata Per? Bukas po, 8 o'clock, no? Yung Novena Prayer sa pangunguna ni Tita Hermie. Sana makarating siya, no? And then, bago po ang healing, yung ating 177 lecture. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. God bless po. Mhm.